Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Very inspiring ang kwento ng ating makakausap ngayon. Nakilala niyo siya mula pa sa The Voice Kids at ngayon kilala na siya bilang The Total Performer. We'll have an exclusive look, sa second home. Ito yung mga artista van nila. Darren Espanto. Parang kakatok lang sa pintuan, di ba? Hello po! Hello! My gosh! Hello po, Miss My Darren. gosh! Hello, Darren! Join me. Paano mo na? Hello Let me po. give you a kiss. Okay. My gosh, this is so nice. Ang tawag dito colloquially, the artista van. Opo, yes. Pero this is like a second home. It's a second home. Ito po talaga, it's not really a need. It's more of, parang later on, I kind of wanted a bigger space for everything talaga. Kasi pag may mga taping, napapagod ka, ang nangyayari, natutulog kayo sa sasakyan. Yes po. Yun ang totoo. Opo. Minsan kapag wala sa tent, andito po sa van lang. Minsan sa tent kayo natutulog. O guys ang mga artista, isipin nyo pag mga taping sa tent. Let's look! I want to see! Alright, before anything else, I'll turn on the lights para... Ay! Wow! Ayan. In fairness, may Opo. disco lights ang peg. Tapos, para maganda yung laman ng TV natin, tingnan natin kung gumagana yung wifi. So, ang kanyang van ay may wifi and dito nanuno. Ayan na, in fairness. Ito na! Opo. Good choice Opo. YouTube ko pinanunood niya. Thank you. Okay, so you're here resting. What did you have changed? Basically, the whole interior po has changed. So, starting from the front, you can sit down po. Okay. Yeah, so, pwede pong itaas itong leg rest ninyo. Yeah. And of course, you can also have the back. Medyo So, matagal lang. Ang tawag dito is a captain's chair, no? Captain's Parang seat. ganun. A Opo. captain's seat. Opo. Kasi super, oh my God, my gosh, pwede ka matulog dito. Opo. Ang And then, sarap. when you have this also, open up. Guys, tignan nyo Ayan. si Darren pa aalaga. Tapos, ito po, pwede ka talagang makatulog na dito when it's fully Wow. reclined. Alam mo, ang tanong ko, hindi mura ang ganitong van. When did you decide, you know what, gagastos na ako. Dapat kumuha na ako ng van na ganito para sa sarili. Recently na lang po, kasi parang I've had trouble fitting everyone in one van when it's family trips or with friends. Tapos yung gamit po talaga kapag taping nung Can't Buy Me Love and then when we would do ASAP cycles, ang hirap pagkasyahin ng mga costumes sa trunk with everything else. So ito na po siya, parang it's a home away from home. Ang ganda, a home away from home. Oo. Okay, tignan natin pa yung the rest of the Sige van. po. I also wanna show you the lights, Miss Karen. Ito po. Wow. So for the lights, it's fully customizable sa color. Ay, Opo. So what color do you want? Pink? Pink na lang. sige. Ayan. Light, even the ang lights here. oo. And ito nakakatulong to for you to rest. Yeah, also when you're just laying down, nakikita mo parang may it's the stars. Oh, at ito, look at it. They have compartments. Yes. So yung Parang siyang aeroplano. Oo, correct. So in Okay. here, I have some of my favorite snacks on the go. Ayan. May tsaa ako para sa boses ko. Oh, ano yun? Ginger, Lemon and ginger. Opo. Okay. Stuff like that. Siyempre gum. Oo, to keep your ganyan. breath. Mga desserts, pampatanggal ng ano po yun? Suya. Suya. Oo. Also here, Alam mo, ang neat ni Darren medyo OC po ako. OC ka? Sa bahay. Oo. Yeah, so I have first aid kits. Ay, ang galing, may first aid kit. Yes. Oo. Nasa van lang lagi. Okay. Opo, first aid kit. And then I also have whatever you need really. Like, syempre, since both my parents are nurses, may mga gloves dito, masks, ice bag, Oo. ibuprofen. Oh my gosh, talagang loaded po siya. Opo, andito po Oo. lahat talaga. Kasi lumaki po si Darren sa isang ospital. Yeah. 'Di ba? Opo. Ito Wow. po. Actually, as of now, it's a couch. But it can be a bed. Yes, so I will do that for you now. Ita-transform ko po siya into a bed. Wait, you mean to say hindi pa ito yung bed? Hindi pa po. So you pull it out. And then, iaangat mo yung... Ayan. Wait Oh lang. my gosh, ang galing. Kaya pa siyang ganunin. Oo. Ayan po. Oo. So, Ay, ang eto ganda. na siya. So, pwede na akong humiga. Oo. Ayan po. Alam mo, ang laking bagay nito, ang laking tulong niya. Yeah. So, this is the sofa bed. Ang Ito po. ganda ng quality.
Alam mo, in fairness sa gumagawa ng mga artista vans na to na customized, I'm Opo. impressed. May double purpose po siya aside from being a sofa bed. Yeah. Meron siyang, wait lang, hanapin ko yung latch. Storage Ay, wow. sa ilalim. Oh my God! So, yung ibang shoes ko nandyan. Oo. Opo. So, kalikutin natin ang sapatos dito ni Darren. Yes. So, mahilig ka ba sa sneakers? O, syempre, this is cute yung kanyang Dior sneakers. Dior, opo. Okay. Maluho ka ba sa sapatos? Opo. Okay, yan ang Aminado po ako. yun ang luho po niya. Tsaka Branded bag. shoes. Yeah. Oh, I like this. Prada. Type ko yung style na to. Opo, The Prada pampatangkad loafers. din. Oo, ang ganda niya. Do you remember the time nung kumita ka na ng pera at nakakabili ka na ng mga luxury items? Opo. Parang hindi ako makapaniwala that I'm gonna spend that much on Shoes, one bags, item, a bag or a shoe. Yung magulang ko naman po, alam naman nila that you need it as an artist sometimes. Tsaka sabi naman nila, you deserve it. Oo. Pero narinig ko, masipag ka daw talaga, Darren. Thank you po. Ito nga Oo, po yun ang sabi nila, ang sipag mo. nag-aayos ako ng mga... Ayan. Okay. O, di ba? Siyempre po, bilang artist, marami po tayong mga instances na bigla ang mga kailangang damit. So, meron lang akong mga pang-hosting sa showtime, semi-formal, semi-casual, may mga polo lang. Mga necessities lang po as an artist na kapag kailangan mong magpalit, yung nagpawis ka na, or you're gonna go out with your friends, ayan po. Andito lang lahat, blazer, jeans, kasi sakto na siya for any of the outfits Oo. here. So, meron po akong rack for my costumes din. Kasi sa ASAP lalo na, ang dami ko talagang damit po na dala talaga. Pero ang bilib ako, meron ka pang restroom. Opo, so papasok na po tayo sa aking CR. So ito po ang aking CR here. Parang eroplano talaga. Opo. And you can request that, no? Sa Manila traffic, parang essential po siya. Oo. So yun talaga yung nirequest ko kay Kuya Atoy na ilagay po dito sa aking van. Ang towels niya naka-roll, parang hotel and airplane business class. Opo, doon ko po Business nakuha class talaga. ang peg. Business class na mga Oh, eroplano, doon diba? ko yung mga CR. Pero Oo. si Mami din may idea niyan. Diba? Ako, okay na ako sa paper towel pero Pero siya... guys, look, yung banyo ni Darren, dito sa van niya, I swear may aircon. Naka-aircon ka. Opo. Malamig dito ha. Tapos ito pong salamin, when you're getting ready, pwede nyo pong i-press yung power button. Ito. There. Yan. And then it changes color also. Ang galing, ang ganda. How did you feel when you were able to purchase and when you got this van? Sobrang excited po ako kasi syempre this is, aside from kind of a want, it's an essential din for our daily lives. Mas comfortable lang in general po. Nakakatuwa na eto na siya, nangyayari na siya. Meron na po akong sariling artista van. Oo. Pag nakikita mo buhay mo ngayon, di ba naisip, ang layo na ng narating ko? Opo, syempre parang it's just surreal. That's how I'll explain it. It's just surreal that I'm able to afford what I want and also be able to still share my blessings to others. So, ayun po. Oh yan, ito pa. Okay, eto pa. Close. Sa likod, this is my gym bag. Oh, nakakapag-gym ka, bilib ako ha. So, andyan lang siya lagi kasi Oo. essential lang pag-gym. When you remove this, meron po akong fridge. Oh my gosh! So, may fridge ako dito kung gusto niyo po ng tubig. Ang galing mo! Ang ganda nito ha, Opo. ang ganda. It's an essential also imbes na magsa-stop over ka pa or gusto mong Oo. malamig pa rin yung mga 18, oo. kung ano mo. Yeah, ang Opo. ganda. So ayan, isa sa mga hidden magical compartments. Opo. Yan. And of course, ito, yung window is, There's blinds po. So rolling blinds. oh my God, it's raining. Yeah, sa labas. Alright. So, kasama natin si Darren ang buong araw at siya ang magsa-Star Patrol today. Yes, mamayang gabi po. Mamaya sa vlog ni Miss Karen, andun yung behind the scenes. Kinakabahan na ako sa pagre-report. Okay. Yeah. Anong pinagbago ng buhay mo? From living a simple life in Canada, hindi ko naman po in-expect na susunod-sunod yung mga schedules ko, dire-diretso na po yun. Since yun nga, I didn't win, I didn't expect
for myself to be doing much after The Voice Kids. Pero I'm just grateful that all the blessings that have been pouring in, all the opportunities po. One of the biggest differences, syempre, from a private life, ngayon nothing is private halos na eh. Kaya lahat ng galaw mo, nakikita ng tao, binabantayan. So, isa po yun sa pinakamalalaking pagbabago sa buhay ko din. Hindi ka ba nahirapan, Mommy Nell? Isipin nyo na sa Canada noon si Darren at ngayon, kumbaga naghiwalay kayo. Mahirap po. Live po ako noon eh. Kami po, para lang mabantayan siya. Ano ang buhay nyo noon sa Canada? Nung nag-8 years old po ako, doon po ako sinimulan ng parents ko na isali sa mga concerts as a front act, opening act po, ganun. So ganun lang yung buhay ko sa Canada noon. Kasi alam po nila na kaya ko eh. Like I have this talent. It's just I didn't have the confidence to be able to share it talaga. So, Mahihain po. kapag pinakanta nila ako sa kahit family gatherings, iiyak na ako. Ganong level po ng kaba at saka takot. Sabi nung tatay niya, sayang naman to, isinasali po niya. So sabi niya, Without hindi. me knowing. Yeah. Ililista niya sa Contest. Supportive ang parents mo. Opo, ever since. Kami po pareho, registered nurses. Noon si Darren lang, wala pa yung sister niya. Almost 10 years ang gap eh. So kung minsan po, sinasama pa nga namin to sa trabaho. So nakikita niya yung po namin, Ba't di trabaho ka naging na. doktor? Yun nga po eh. Naisip ko po kung hindi po ito yung ginagawa ko, siguro profession ko nasa medical field. Yeah, Yeah. sama-sama po namin siya. Pag gano'n, kasi kung minsan po walang babysitter, gano'n siguro. Magpapalitan po kami nung tatay niya. Day shift siya, night shift ako. Gaano kahirap nung nag-full-time ka na sa career mo? Papasok pa lang ako sa teenage years ko noon eh, after The Voice Kids. So I was 13 at the time. Hindi pa ako sanay na ganun katagal po ako wala sa bahay namin sa Canada or in general na malayo sa pamilya ko. So may times po syempre na naho-homesick ako. Pero mag-isa ka lang sa Pilipinas? Kapag wala po sila ni Daddy, kasama ko po yung mga kapatid po nila, relatives, yun po, para laging may kasama. As much as I can, I would try to go back and forth sa Canada po. Lalo na kapag may concert ako sa Canada, I will extend my stay na dun sa amin. Paano yan, nanay? Tanggap nyo na hindi na siya magka-Canada. Dito ang buhay niya. Yun nga po yata ang tinutungo niyang nandito daw po yung trabaho niya eh. Kami po, gaya nga niyan, nung nag-debut siya, 21 po eh, mga lalaki hindi pa rin po ako pumapayag na lalabas siyang mag-isa lang niya. Eh nagsabi siya sa tatay niya, Dad, I can manage now. 21. Hanggang ngayon, Miss Cal. So sabi niya, kaya nga ang mga lalaki, pag 21, tas sabi ko, hindi, dapat babantayan pa rin yan. Yung edad na po niya na yun, medyo hindi na po ako sumasama sa ASAP, may mga kasama na po siyang iba sa ASAP, pero bantay pa rin. Para lang mapagbigyan na ganun po kami. Siguro naiisip po niya, masyado silang clingy or pero nakapaalam po lahat, kailangan alam kung sinong kasama. Yun po una kong tatanungin. Hanggang ngayon, Opo. ilan taon ka na? 22, 23 on May 24. At hindi ka nasasakal. Siyempre po may times na pinaglalaban ko rin naman yung pagiging independent ko. Minsan salisi yun sa gusto ng parents ko, pero it's a part of, growing up and trying to understand where each other is coming from. So ngayon, kami ng magulang ko, we're at a better place where we meet in the middle din. From my perspective, kasi syempre dumadaan naman po siguro tayo lahat sa medyo rebellious na stage. So being in show... Nagdaan ka doon? Hindi naman po super rebellious, pero yung parang hindi na siya paalam na lang siya. Or yung gagawin ko na lang kahit hindi alam ng magulang ko, yung mga ganun po. Nung una kang kumita ng pera, tinulungan mo ba mga magulang mo? They never asked me naman po for money or any financial support. Kasi until now, they're still both working. And yung unang parang TF ko po na nakuha ko was for a guesting after The Voice Kids. So, parang 5,000 lang po or 3,000 after The Voice Kids. Guesting lang naman po siya eh. So, nagpalibre lang ako sa family ko ng konting lunch lang after nung guesting. It wasn't really a celebration. Parang ayun lang po, mag-bonding naglibre lang. Siya. Opo, makasabi lang na naglibre. But you are really a family guy. Mas
close po ako sa kanila nung bata po ako, syempre. But then growing up, syempre, andito na po ako majority of the time. I kind of didn't have that bond with them na. When I would come back to Canada, ganun pa rin naman po. Parang nothing changed. Pero kapag andito ako, minsan nakalimutan ko silang kamustahin or tawagan po. Hindi ba mga ganun. sumasama loob mo doon? Noong pong una, parang, ay, alam, nakaalis na pala, ganun po. Yeah. Kasi gusto ko po, ako pati yung nagre-ready ng tubig niya, ganun. Grabe si Opo, Mommy. minsan. Apo. Pag hindi ko po na-check, kung minsan pag hinugasan nila, ako maghuhugas. Mommy, alam ko meron kang pinagdadaanan ngayon sa kalusugan. How does that make you feel? Magulang ko po kasi pareho silang hindi nagsasabi sa amin ng kapatid ko. Hindi ko alam yung rason kung ba't pabalik-balik si Mami sa St. Luke's, mga ganun sa ospital. So tatanungin ko yung mga kapatid niya what's happening, mga ganun. Nag-aalala ka ba? Siyempre naman po may pag-aalala. Kasi si Mami po, may times na mahilig siyang mag-overthink. And I keep telling her na parang sa puso, stress yung isa sa pinaka malalaking factors na kailangang iwasan, ganun. Mommy, ano ba ang kondisyon mo ngayon? Naka-under medications naman po. Okay, controlled naman po. Yung pulse rate lang po, bumibilis. Sa puso mo. Okay, bilang ina, what are you most worried about? Kay Darren po, kung sa tingin ko po yung financial state, nakikita ko po maganda na yung ano niya eh. Nakapagpundar siya na walang loan nung bata-bata siya. Mga gano'n, nakabili ng car na walang loan. So nakikita ko po ngayon, parang okay na to. Kung yung side po na yun. Pero syempre, meron pa rin po yung pag-aalala sa atin ng mga magulang. Alam niyo po yung kumain na ba? Tama ba yung mga nasamahan niyang grupo? Yun po. What was the best lesson your mom or your parents told you? Humility po talaga. Nababatukan po ako ng mga magulang ko pag nakikita nilang medyo may ering medyo pumapasok na minsan. Opo. Talagang, it might sound simple. From before I joined the Voice Kids until now, that's the number one lesson that they've taught me is to Huwag stay magyabang. humble. Opo. Parang, always look back where you came from. Kasi, ang bilis kong makuha minsan lahat po ng gusto ko. And they tell me that if you lose that humility you have, it's so easy to get it taken back from you. Ang dali pong mabawi. So, humility po talaga. Tsaka yun po yung root din ng, attitude mo towards your coworkers at work, your outlook on life, everything talaga. Like, if you're just humble enough to accept things, then it'll be easier for you. Feel like this every time. On these days it feels like you and me. Heartbreak anniversary. Umibig ka na ba? Opo naman. Next. Yeah. Serious, long relationship. Ano po parang nagdaan po sa puppy love, mga ganun. And then later on, as I got older, more recent na lang yung mga serious na At sinasabi mo kay Mommy, Hindi po. ay, Alam na lang nila. Parang hinuhulaan na lang nila. Pero nararamdaman po, kung Mga minsan ganun. nga po sasamahan ko, Mami, samahan mo ko. Alam ko na po, bibili ng gift. wait, pero did you ever meet a girlfriend? Anybody? Opo, Inuuwi Pero niya? hindi introduce, pero alam ko na po. Opo. Yeah. Kasi magkakasama kami ng parents. At ngayon, kamusta ang puso mo? Okay naman po siya. Wala namang hinahanap yun. Wala namang hinahanap. Wait, kamusta ang puso mo? Masaya naman. Yeah. Content with everything. Oo, pero may nililigawan ka ba? At the moment, not right now. Wala Nice. naman po. Oo. One day, Mommy, gusto mo mag-asawa siya, magkaanak, magkapamilya, yun ba? Opo. Gusto rin po nating Napaka-exciting sagot. Opo. gusto po nating makita kung saan ba talaga yung ano nila. You know, those things po. Siguro yun din po yung mga little things na nag-a-add up sa anxiety. So, Strict na ka ba? Dapat ikaw ang mamili ng partner in life? ay, hindi naman po. Doon sa part na yun, dito. Actually, supportive po ako doon. Ano ba hinahanap mo? Simple lang naman po. Yung basta makakasundo ko, respectful to my family, my parents especially, tsaka sa akin. It's more of the connection and also their overall attitude, I guess. Yeah. But have you found your true love? Wala pa naman po. You would think so when you're in a relationship. Kasi syempre, when you're in a relationship, you already plan ahead. You start to plan ahead with that person. Yeah, wala pa naman po.
Oo. Pero si Kailin, Opo. kamusta kayo ni Kailin ngayon? Kailin and I are friends now. May time lang po talaga na hindi kami nag-usap ng mga 6 years. During the pandemic, that's when everyone was talking to each other, reconnecting. That's when Kailin and I kind of reconnected. But how would you describe what you had with Kailin? It was real naman eh. Parang kahit sabihin ng iba na puppy love, may love pa rin na nandun. There was care and all of that. It just didn't work out in the end. Big factor din yung pagiging bata. Like the stuff we fought over, very petty fights, mga ganun lang naman eh. Okay, isa pang na-link sa'yo si Jada. Opo. Bakit po? How did that happen? Well, of course, a big factor for that one was music. Like, we're both very passionate about music and creating music. I was very amazed at how she would write her own songs, the way she sings, all of that. And then, nagkasama po kami sa ASAP. We were in a segment together at one point. So that's how we got closer with one another. That's how we got to know each other more. Parang, Would you say na in love ka doon? opo naman. Lahat naman, meron namang romantic aspect. Sa amin ni Jada din dati. Bakit po? Yeah. Ayun. So what about Cassie naman? Until now, we're still very good friends. Like, we've always been close friends. And people have doubted yung mga sinasabi namin sa interviews na parang kahit sabihin yung close lang kayo or best friends lang kayo, may something yan. But it's really just up to that. We're just there for one another. We care about each other. When we call each other or when we see each other, the connection is always there. Pag naririnig niyo yung mga nabanggit na babae, nalilink kay Darren, anong sinasabi mo ba na Darren? O pinapangaralan mo ba? Nag-observe lang, Miss Karen. For naman po kasi alam kong parang hindi namang seryosong So, nandun lang kami nakaalalay. This is the last time, please come close. I love you with all my heart, you know. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time. Salamat, Zen! Wow, naman. Sa mga kapamilya nating Oragon. Sa mga kapamilya nating Oragon, handa nang makisaya sa Magayon. Happy Magayon Festival at huwag niyong palampasin ang Kapamilya Caravan. Okay. Kinakabahan po ako. Dito na po. Hello po. I'm Zen. Hello po. Nice to meet you. Good evening. Umabot a day with Darren. Yes. Baha ngayon sa Quezon City. Binaha po kami ni Miss Karen Davila. Nakita ko nga yung car. Hindi siya makalusot. Hindi makalusot. Ako magmamind kay Darren. Wow. Take them. Alright. Thank you po. It's nice. I like the soup. Thank you. Pinatahi lang po. Customize. Nating Oragon, handa nang makisaya. Oragon. Ibabago. Okay po. Handa nang makisaya sa Magayon Festival sa Legazpi City ang ilang kapamilya stars. You were amazing. Thank you po. Singing and dancing. Pag tinatawag kang, pwede kang the next Gary V. There's only one Gary V. Like, forever na yun na parang there will never be another Gary Valenciano. But of course, I'm very flattered whenever people say, oh, parang ikaw na yung next Gary V. Kasi parang Tito Gary has also been an inspiration to myself as an artist and as a person growing up. You know, having him as like a mentor to me now means so much. And then
to even be slightly compared to him, parang it's too much sometimes. Na parang ang dami ko pang kailangan gawin sa buhay. Opo. Ang dami ko pang kakaining bigas bago ko marating yung Gary V status. So, itong concert mo, it sounds so massive. Pati po ako na pressure. It's something different from my past concerts since this is a 10th anniversary celebration. It's a journey through my career for the past 10 years in terms of music and my personal life. What made it even bigger was the people I'm celebrating it with, which are my guests, including Tito Gary, and my coach from The Voice, Ate Sara Geronimo, Kuya Eric Santos, Tito Ogie Alcacid, si Laika po, andun din. Star-studded. And then of course, Ate Vice Ganda. So, I feel so loved by the support that they've given me. Mommy, ano ang mensahe mo kay Darren? You must be so proud of him. Po, very proud talaga. Hindi niya po alam yun. Kasi hindi ko siya nasabi, Miss Karen, eto nga po gusto ko lang sabihin ngayon. Yun po ang way ko to keep him grounded. Ayoko po yung lahat papuri. I watch him all the time, kahit nasa YouTube lang po. Hindi ko siya pinupuri na, uy, ganun, hindi po. Ang alam po niya, hindi ako proud. Minsan, sa magulang ko, parang ang ganda-ganda nung ginawa kong performance today, wala akong narinig. Nahanap po pala niya. Yeah. I mean, opo. Kasi parang yung validation, you find validation sa parents mo. Pero kami po, always po yan, Miss Karen. Pero anong mensahe mo sa kanya ngayon? Birthday ko. Yeah. birthday. Inabot mo na tong 10th year sa showbiz. Nangyari yan kasi nakikinig ka sa magulang. Daddy, myself, and Linel are so proud. Hindi mo man alam yun, di man namin nababanggit. Pero sa katotohanan, very proud kami kahit hindi namin we are not very vocal po kasi. Pero very proud kami. Alam namin kung ano yung ginagawa mo at alam namin kung paano mo pinaghihirapan lahat. Lagi mo lang iisipin, sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, nandyan ako, nagdadasal. Darren, naiiyak. Yeah. Lahat ako, ang ano ko sa'yo palagi is, nagdadasal. Alam mo kung bakit? Kasi sa mundong ginagalawan mo, magulo pala. So, kailangan mo ng maraming dasal. And you know, ang i-advise ko sa'yo, huwag kang bibitaw sa kanya. Kalma ka lang, kahit ano yung pagdaanan mong bagyo, ang Diyos hindi natutulog. Nagtataka kami, bakit blessed ka? Sabi nga natin, siguro hindi ikaw yung pinagpala ng The Voice, pero may ibang plano pala si Lord sa'yo. And bigger. Blessed ka pa rin pala. Kasi alam mo, ang isang reason nun, kapag mabuti ka. Kaya, always stay humble, mabait, hayaan mo yung mga alam mo yung mga pagsubok. Ang tanong ko, ba't ka naiyak? Because work po talaga, minsan, But you were aalis touched. aalis ako ng bahay before they wake up and then darating ako, tulog na sila minsan. Nakakaiyak lang din kasi syempre as a son, you just looking forward to that kind of validation nga po ulit. Or Pala, ang kailangan ni verbal validation. Yeah. Pero ako po mismo, hindi po ako yung ayokong hinahag. Hindi rin ako yung I love you, ganon. Hindi po talaga. Oo. Parang anong mensahe mo low-key lang ako. Hindi, of course, to my mom and my dad. Parang, ayun nga po, ang dami na nilang pinagdaanan para sa akin. I just want to let them know din that I've never not appreciated anything they've done. It's just that sometimes kulang lang din ako sa pagsabi din na sa pag-appreciate ko sa kanila or sa pagpakita sa kanila nun. Like, nothing they do will ever make me hate them eh. Sila pa rin po yung tatakbuhan ko. Alam niyo po yun. But then, minsan napaparamdam ko kasi sa kanila na hindi sila yung unang takbuhan ko. Siguro dala na rin ng pagiging adulting, yun nga po, pagbibinata or whatever. But that's how I make them feel sometimes. So I'm sorry about that. No. At the same time, but then again, like, yung magulang ko po yung unang tatakbuhan ko at the end of the day, ask for advice. Everything else goes wrong. At least I have my family. Do you have a Bible verse? Those who exalt themselves shall be
humbled, and those who humble themselves shall be exalted. Bakit yun ang malapit sa'yo? Sa mundong ito nga po, katulad ng sabi ni Mami, marami pong mga taong like they think too high of themselves. And later on, that's when they are humbled. Saka lalo na po sa showbiz, kung mataas po talaga agad yung tingin nyo sa sarili nyo, mas lalo kang hindi mababless or hindi uusad, hindi aalagwa yung karera mo. And that's something that I believe in as well. Lalo na po kayo, I'm sure you've seen so many people come and go in this industry who were, sabihin na lang natin na hindi sumunod sa Bible verse na yun. So, ayun po. Yeah. From, Matthew chapter 23. Yes. Galing.